Hello mga ka-story na imbag na alalaw tayo amin. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung mga karamihan na nangyayari ngayon na price war or yung pababaan ng presyo. Alam ko na marami yung makaka-relate ngayon dito sa ating video tungkol sa pababaan or sa price war na nangyayari sa mga tindahan. So ayan, kung ako naman yung tatanungin nyo kung nakikipag-price war or nakikipag-pababaan ako ng presyo ay hindi po. Kasi may tindahan, may rule, may tindahan, may diskarte. Hindi po ako nakikipag-kompetensya sa pababaan ng presyo para lang masabihin na makahatak or makakuha ko ng maraming customer na pupunta dito sa aking sari-sari store. Kasi maraming way, hindi lang po sa pababaan ng presyo tayo makakakuha ng ating mga customer sa ating tindahan. Hindi naman kasi lahat ng mga customer natin ay sa presyo tumitingin. Andyan din yung mga yung customer service natin, kung paano tayo makipag-communicate sa ating mga customer or paano tayo mag-alaga sa ating mga customer dito sa ating mga tindahan. Hindi din kasi ako yung tipo na kapag may bumibili, sinabi na mas mura dun sa kabila tapos mas mahal dito ay bababaan ko na din yung aking presyo. Yung tipong nag-charity ka na or cents lang yung pinapatong mo dyan sa mga paninda mo. Eh di wala ka nang kikitain doon. Yung tipong sinasayang mo na yung effort mo sa pagtitinda kapag binabaan mo na masyado yung iyong presyo para masabi lang na marami kang or maraming pupunta na customer dyan sa iyong sari-sari store. Yung tipong mag-aabono ka, kukunin mo sa sarili mong bulsa, yung panggas mo, pambayad sa kuryente, pangbayad sa upa, kung may binabayaran kang upa, many more. Lalo na kung galing din sa utang ang iyong puhunan, edi mauubos ka. Lalo na kapag dyan ka rin umaasa sa iyong tindahan sa mga everyday needs ninyo. Ang tendency niyan is malulugi ka, magpapaaga kang mag-close. So, ayan. Anyways, marami naman kasing way para tayo makahatak ng ating mga customer na pupunta sa ating tindahan. Number 1 dyan ay yung una dyan ay yung customer service. Ayan. Dapat mabait ka sa yung mga mamimili, mga customer na pumupunta. Number 2, palagi kang nakangiti. Tapos, kinukwentahan mo minsan yung mga mamimili. And number 3, dapat kumpleto yung mga paninda mo. Dapat yung tipong makahanap yung customer mo ay meron kang ibibigay. Kumbaga, available lahat yung mga hahanapin ng mga customer mo para lagi kang babalik-balikan ng iyong mga customer. Dapat ay hindi ka nauubusan ng iyong mga stock or yung mga paninda. Para naman hindi sabihin ng mga customer mo na kapag pupunta sila dyan ay palagi kang nawawala ng mga paninda. So, dapat available or puno ang iyong tindahan. Hindi na bali na hindi maramihan yung mga paninda mo, at least kumpleto yung mga paninda mo. Diba? Hindi lang sa pababaan ng presyo or sa price war tayo humahatak ng ating mga customer. So, ayan, karamihan sa aking mga customer dito sa aking tindahan ay yung aking mga kapitbahay. So, ayan, kinoconsider ko na lang kung pasok ba sa kanilang budget yung aking presyo sa aking paninda. Hindi yung tipong sobrang baba na nung wala ka nang kikitain. Yung sakto lang yung parang, yung sakto lang yung pasok sa kanilang budget para hindi naman sila masyadong mahirapan at hindi sila maghanap ng mas mura. Yung meron pa din akong kikitain sa aking mga ipipresyo dun sa aking mga paninda. Kung makikipag-kompetensya man ako siguro, mas maganda na siguro na ipantay ko na lang dun sa presyo ng mga dating mga sari-sari store na malakas yung benta kaysa sa mga baguhan na nakikipag-kompetensya pa lang sa pababaan ng presyo. Ayan, may kukwenta ko sa inyo. Dumaan yung isang may-ari ng tindahan dito sa harap namin. Tapos sabi sa mama ko na meron na daw kaming kakompetensya pag magbubukas na yung isang sari-sari store dyan sa tabi nila. So, ang sabi ko naman, paano ko naging kakompetensya yun? Hindi naman pumupunta dito yung mga customer nila na dalawa doon kasi magkatabi sila, yung nagsabi na mayroon akong kakompetensya, tapos yung isa doon. Tapos nagsabi ko naman sa mama ko, paano ko magiging kakompetensya yun hindi naman pumupunta dito sa tindahan yung mga customer niya, sabi kong gano'n. Tapos
sabihin mo sa kanya kapag dumaan na, paano na kami yung magiging kakumpetensya, ikaw yung katabi niya na sari-sari store, sabi ni mama. So, parang nasaktan ata siya doon. So, nag-open up siya na, oo nga, ang mura daw yung mga paninda niya. Kasi, for example, daw dun sa sardinas niya na benta niya is 23 pesos, na kinukuha din lang namin ng 22 point something. Pare-parehas kami ng pinagkukunan, wala naman siyang supplier na pumupunta dyan, or wala namang nagde-deliver. Pero ang benta daw niya is 23. Yung mga bentahan namin dito is mga nasa 26, 27, ganun. So, ayan. Ganun daw kamura yung mga paninda niya. Tapos yung mga soft drinks niya daw na maliliit is, yung mga bentahan namin dito is nasa 12 or 13. Yung bentahan niya daw is 10 pesos. So, ayan. So, sabi namin, paano na siya kumikita? Nagpapagawa pa siya ng sari-sari store, magbabayad pa siya ng mga kuryente, tapos mamamasahe pa siya na bibili sa mga paninda niya. So, meron pa ba kaya siyang kinikita? So, yung mga ibang customer daw yung mga ibang customer niya daw, nung biglang nagtaas yung paninda niya ng sardinas, nung biglang nagtaas yung paninda niya ng sardinas, nagulat daw kasi biglang tumalon sa 26 or 27 ata. So biglang nagulat yung mga customer. Sabi ko naman, bakit naman kasi 23 niya ibebenta, 22 point something yung kuhanan ng isang lata ng sardinas. So wala, cents na lang yung kinikita niya doon sa isang latang sardinas. So ayan, para lang daw siya makahatak ng maraming customer. Paano naman na yung mga expenses niya? Kung doon din lang sa tindahan niya siya umaasa yung pamilya niya, diba? Hindi mapapaagang magsasara kapag wala ka nang kinikita. Diba, ang mahal-mahal ng mga pre-meats, tapos ganun lang yung ipapatong mo sa mga paninda mo, yung halos wala ka nang kinita para lang sabihin na marami kang customer na pupunta dyan sa iyong tindahan para lang masabi na madaling maubusan yung mga paninda. Magkakatabi lang kasi sila dun yung dalawang tindahan, tapos meron dyan ka sa kanila. Tapos nung nagtaas daw yung sinasabi nila na mura yung paninda, yung nagtaas daw ng sardinas nila, ayun, at nagulat yung mga customer niya. So, ayan, hindi yung maganda yung gano'n na sobrang baba ka dahil lang baguhan ka. Minsan nakausap ko din yung nanay nung may-ari ng isang tindahan dyan na sinasabi nila na kakompetensya ko daw. Pumunta siya dito noon kasi bumili siya ng sabon kasi naubusan daw sila. So, sabi niya daw dun sa anak niya na mas mabuti daw na mas mura yung kanilang paninda para mas marami yung customer at mas madali daw maubos yung kanilang paninda. Tapos ang sabi pa ay minsan daw is inuutang din ng mga karpintero yung kanilang mga paninda, kaya minsan din nila napapaikot ng maayos. So ayun, mura nga ang iyong paninda pero sa tingin mo kumikita ba? So ayun, hindi na lang ako nagsalita kasi strategy nila yun. Ayokong nira ng kanilang strategy. Pero alam nyo ba na karamihan na sa kanilang mga customer dyan, sa mga tindahan dyan, is pumupunta na dito kasi minsan nung may nagbayad ng mga bills sa akin, nakita nila yung nakalagay na mga frozen products na binibenta ko na nakadikit dyan sa dingding, na nakita nila na mas mura daw dito, kaya yung mga customer nila dun sa dalawang tindahan ay pumupunta na dito, bumibili na sila dito. So bali kinuha ko na yung mga customer nila, pumupunta na sila dito sa akin. Tapos yung mga dalawang tindahan din dyan ay nagbabayad din ng mga bills sa akin, tapos nagpapa-Gcash. So ayun, so
ayun nga, hindi lang sa mababang presyo tayo nakakahatak ng mga maraming customer, maraming iba't ibang way. So ayan, isipin din natin kung ano ba yung rason kung bakit tayo nagpatayo ng or ginusto nating magkaroon ng sari-sari store. Kung ginusto mo lang ba na ma-stress, ginusto mo ba na magkaroon lang ng sari-sari store para hindi mo boring. Yun ang way mo na sobrang baba ang iyong presyo para dagsain ka ng maraming tao ay hindi ata healthy para sa iyong sari-sari store na ganun yung gagawin natin kasi marami tayong expenses. Ako kasi yung reason ko is para kumita, para makatulong sa aking pamilya, at para makaipon na rin. In short, ito po yung aking hanap buhay, kaya po ako nagbebenta. At hindi po ako nakikipagpababaan ng presyo. Sabihin na marami akong customer or dagsain ako ng maraming customer. Ayaw naman natin na pagdating ng araw na makikita na natin yung sahod, tapos makikita natin na ang laki ng kukunan, tapos ang liit pala ng tinutubo natin. Tapos ang mahal-mahal na rin ng lisensya ng sari-sari store. At ayun, maisip mo na worth it ba yung mga pagod mo, yung mga puhunan mo sa ganong kaliit na halaga. Maisip mo na worth it ba yung presyo ng aking mga paninda na konti lang yung tinutubo mo, worth it ba yung pagod mo, yung stress mo sa iyong sari-sari store, diba? Kaya marami din tayong dapat i-consider, hindi lang sa pababaan ng presyo para lang makahatak ka ng customer. Andyan yung consider mo ang iyong pamasahe, gas, kuryente, upa, kung meron kang binabayaran, tapos yung mga permits ng iyong sari-sari store pag magre-renew ka na. So yun nga, yung mga ibang sari-sari store na may-ari ng ibang mga sari-sari store dito sa akin ay punta dito sa akin kasi hindi lang naman kasi yung sari-sari store ako nagpo-focus, meron din yung mga iba't ibang services na ino-offer ko, like yung mga nagbabayad ng bills, yung mga nag-Gcash. So ayun, pumupunta sila dito para magpa-process ng kanilang bills. So ayun, marami tayong dapat i-consider, hindi lang sa pababaan ng presyo, sa pakipagkompetensya para sabihin na marami tayong customer or madaling maubos yung ating mga paninda. At mag-focus ka lang sa iyong sari-sari store, tingnan mo kung ano ba yung mga wala na sa iyong sari-sari store. Dapat hindi ka nauubusan, dapat mag-inventory ka, dapat maging friendly ka sa mga customer mo para balik-balikan ka nila. Ayan, dapat maging maayos din ang iyong sari-sari store, yung pagkaka-display para mas maakit yung mga bata o yung mga customer. So yun lang, huwag kang mag-focus sa mga pababaan ng presyo. Dapat value your effort, ganun. So yan lang guys, I hope na nakatulong ako sa inyo, nabigyan ko na naman kayo ng konting idea. See you in the next video. Happy selling ka story. Bye!